Master Jet, nangyayari ba talaga na makaltasan ka ng loan na di mo na-applyan? Katulad sa GSIS GFAL, may kaltas ako GFAL, hindi ako nag-GFAL. Ito po possible talaga na magkakaroon ng deduction sa isang loan na hindi mo na-applyan. Ito ay pwedeng hindi lang sa GSIS, maging sa mga PLIs din. Mayroon po tayong experience dyan na kasama po namin na nagkaroon ng deduction sa kanya pong sahod, loan sa isang bangko kahit hindi siya nag-apply. Pero yung case na yun po ay nagkamali yung billing ng bangko. Kaya sa kanyang pangalan pumasok yung deduction. May case din po kasi na ganyan na yung gumagawa po ng sahod, yung PSU, sa kanila po yung pagkakamali. Yung deduction for another person napunta sa inyo, pero yun naman po ay na-check at na-verify at saka po na-delete yung deduction na hindi po intended sa inyo, na-trace po yun at malalaman kung para kanino talaga. Sa case po ng GFAL, GSIS Financial Assistance Loan, sa GSIS, hindi po ito napipeke. Hindi po pwede na wala kang GFAL tapos magkakaroon ka agad ng deduction ng GFAL tapos sasabihin na nag-loan ka talaga. Mayroon kasing maraming documents na kinakailangang isubmit sa GSIS bago ka payagan o mabigyan ng GFAL, GSIS Financial Assistance Loan. Hindi na po ito existing ngayon, pero yung mga previous years in-offer ito. Nandyan po sa mga documents talaga na sinasubmit. Una, yung statement of account galing sa mga bangko na babayaran. Hindi pwede na walang record ng statement of account kung talagang totoong nag-loan ka. Nandyan din po yung certificate ng attendance ninyo sa isa pong financial literacy seminar ni GSIS. Nandyan din yung check na binayad ni GSIS papunta sa mga bangko. Yun po mga documents na yun, plus yung application po ninyo, kung saan pumirma kayo, pumirma yung AAO ninyo. Lahat po ng yun sinasubmit sa GSIS as proof na talagang nag-apply ka ng loan. Ngayon, kung wala kang GFAL, tapos merong deduction, pwede nyo pong ma-report yan at mapatrace kung talagang sa inyo ba yung loan na yan. Kasi yun nga, pwede na doon sa paggawa ng payroll yung error kaya pumasok sa account ninyo yung deduction. Pwede kasi na ganyan. Nare-refund naman po yun. Kasi pagpasok niyan doon sa GSIS, wala nakikitang loan, so nare-refund siya. Hindi siya, para magiging floating siya doon sa kanila kung hindi yan i-refund. So pinakaunang gawin talaga pag case na ganito for GSIS, dapat meron tayong GSIS Touch. I-check doon kung talagang may pumasok ba na loan sa loan account mo doon kaya ka nagkaroon ng deduction. Kung wala naman po pumasok na loan doon sa loan account mo sa GSIS Touch, ibig sabihin wala kang loan sa GSIS. So yung error ngayon, nandoon possible sa gumawa ng sahod. So pwede nyo i-refer sa agency para matrace yan sa billing na sinasubmit ng bangko o kaya ay ng GSIS para ma-double check kung talagang sa inyo yung deduction. Kasi kapag nasali ka sa billing kahit wala kang loan, of course sa lender mo yan ireklamo. Medyo ang negative lang sa kanya ay hassle sa part po ng ordinaryong empleyado kung saan pumasok yung deduction. Pero yun po yung pwede nating gawin kasi para matigil yung deduction na hindi naman po tayo nag-avail ng loan. Yun po yung pinaka dapat nating gawin to solve the problem. Hindi naman po ito laging nangyayari. Paminsan-minsan lang naman po yan at siguro ay talagang medyo unfortunate lang talaga na sa inyo nangyari yung ganun. So double check na lamang po, ipapatrace po sa agency para malaman kung para kanino talaga yan, para makorek yung
deduction at hindi na po papasok sa inyong sahod sa susunod po na payroll period.